Ikaw ang kailangan ko. Ayoko ng iba. Ikaw lang, Esmeralda. Madalas, ang karanasan ng iba ay nagiging inspirasyon ng iba nating kapwa. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Pepito sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ba ayaw mo pa rin tumigil, Pepito? Di ba sinabi ko na sa'yo, ibaling mo na lang sa iba ang damdamin mo? Hindi ako ihinto, Esmeralda. Dahil nararamdaman ko, mahal mo rin ako. Ano? Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo ako pilit na pinalalayo sa'yo. Dapat ako sa hangarin ko sa'yo. Kaya nga kahit isang taon na nagtsatsagapan ako naghihintay na tanggapin mo. Hindi nga pwede. Bakit nga? Dahil ka magiging maligaya sa akin. Ano? Iiwan mo rin ako, Pepito. Ano bang dahilan? At hinahatulan mo ko ng ganyan? Please, sabihin mo. Inay, Alam yung ginawa mo na pagtanggap sa pag-ibig ni Pepito. masaya rin ho ako. Dahil ngayon, wala na akong inililihim sa kanya. Pero, natatakot rin ako. Dahil ba iniisip mo niya ang katotohanan tungkol sa'yo? At sa kabila noon, mahal ka pa rin niya. Kaya tingin ko naman, wala. Alis sa akin ito, Inay. Pang sitwasyon ko. At madadamay pa si Pepito kapag nagkatuluyan kami. Itiwala mo ang lahat sa Diyos, Esmer. At ipakiusap mo na sana gabayan niya kayo ni Pepito. Hinahangaan ko ang pagiging matapat ni Esmeralda, anak. Pero nalulungkot din ako. Dahil sa naging sakit niya noon, hindi na siya maaaring magkaanak. Hindi pala ako maaaring magkaapo sa inyo. Mahal ko pa rin siya sa kabila po ng katotohanan yun, Daddy. Sana po, unawain niyo ko. Pepito, hindi ako makasariling magulang. Ang tanging hangad ko ay ang kaligayahan mo. Kaya hindi ako tutol. Hindi ako Esmeralda. Kahit na nga, hindi ako maaaring magkaapo sa kanya. Mahal, tapos naman kumain si Daddy Filimon? Oo, mahal. Okay. Daddy, painumin ko na ho kayo ng gamot, ha? Nang hinana ko, Pepito, anak. Pagod na ako. Daddy, Gusto ko nang magpahinga. huwag niyo sabihin yan. Gagaling pa ho kayo.
Oo nga naman po, Daddy. Salamat sa iyo, Esmeralda. Isa ka Kapisanan na sa aking anak. At mabuting manugang din sa akin. Ngayon, umalis man ako. Panatag ako. Daddy, Dahil alam kong hindi ka na mag-iisa, anak. May aaliw na sa iyo kapag lalulungkot at nahihirapan ka. At yun ay si Esmeralda. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Oy, Sabrina. Mabuti na pasyal ka rito sa office namin. Oo. Matagal na tayo hindi nagkikita ah. Sobrang busy mo kasi. Kaya nga dito na ako nagpunta sa office Naku, mo. pasensya ka na. Mula kasi nung maaksidente si Pipito at pansamantalang hindi makalakad, ako na yung nag-aasikaso nitong kumpanya. Pag nasa bahay naman, siya yung iniintindi ko. Napakabuti mo talagang asawa, Esmer. Pagod na pagod ka. Naku, kulang pa ito. Kung ikukumpara sa pagtanggap at patuloy na pagmamalsaki ng aking asawa. Oh, alam mo, naiisip ko tuloy. Pwede pa kaya akong makapag-asawa? Kahit na 40 na ako? Oo. Naiinggit ako sa inyo eh. Alam mo, Sabrina, wala namang imposible sa Diyos. Basta't hilingin mo lang sa Kanya. sa Pilipinas. Yun pong sabi ng doktor, Nanay Tonya. May brain cancer si Esmeralda. Diyos ko. Ang anak ko. Nanay Tonya, may taning pong buhay ng asawa ko. Sandaling panahon ko na lang siyang makakasama. Kawawa naman ang aking anak. Sana, ako na lang siya mawala. Huwag lamang siya. Huwag lang si Esmeralda. Mahal, happy wedding anniversary. Happy anniversary din, mahal. Salamat. Kahit na may mga edad na tayo at may sakit ako, hindi mo pa rin nalilimot yon. Sa loob ng 21 years nating pagsasama, Esmer. Kahit hindi kita nabigyan ng anak, Oo, dahil ikaw ang minahal ko. mahal na mahal kita, Pipito. Sting Company. Kaya lang, may iwan na kita. Huwag mong sabihin yan.
Ayokong marinig. Di ba sinabi ko na sa'yo? Paano na ako kung mawawala ka? Tibayan mo ang loob mo, mahal ko. Alam naman tayo. Doon pupunta. Mauuna lang ako. Oh, Esmeralda. Gamitin mo sa mabuti ang natitira mo pang panahon sa mundo. O kaya, mag-asawa ka muli, Hindi. mahal ko. Ikaw ang kailangan ko. Ayoko ng iba. Ikaw lang, Esmeralda. Natutuwa po ako na narito uli kayo, Sir Pepito. Isang buwan din kayong nawala rito sa office, ha? Lalo lang ako malulungkot sa bahay kung hindi ako kikilos. Kaya naisip kong pumasok na uli, Elmer. Ano na po ang plano nyo ngayon? Gusto kong muling mag-aral. Kaya ko pa naman eh. Mag-aral po? Oo. Gusto kong maging marriage counselor para may bahagi ko sa aking kapwa ang maligayang pagsasama namin. H. Baka sakaling makatulong sa kanila. Maganda po yan. Ikaw, kanina ko pa napapansin na nababakas kong malungkot ka. May problema ka ba? Hindi na po ibang turing ko sa inyo, sir. Kaya, sasabihin ko po. Sige, ano ba yun? Yun pong girlfriend ko, sir. Pinagtapat niya sa akin na... Ano ngayon ang problema? Sir, gusto ko pong magkaroon ng anak. Parang mahirap magsama ng maligayang mag-asawa kung walang anak. Diyan ka nagkakamali, iyo. Ang totoo, hindi rin ako nabigyan ng anak ni Esmeralda. Dahil nagkasakit siya sa matres nung dalaga pa siya. Ano po? Ganon, naging maligaya kami sa loob ng 21 taon. Hindi nga kami nagampon. Dahil parang wala naman kaming nadamang kulang sa aming pagsasama. Sir Pepito? Kaya kung talagang mahal mo ang iyong nobya, balikan mo siya. At huwag mong gawing saka tayo magampon. Ang importante, ha? Nagmamahalan kayo sa kabila ng lahat. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Nalulungkot ako. Ngayon lang ako nakarating sa puntod ng best friend ko. Pasensya na, ha? Naunawaan kita, Sabrina. Kasama mo bang umuwi ang asawa mo? Oo. Kinuha lang niya sa sasakyan ang dala naming bulaklak para kay Esmeralda. Every Sunday, narito ko sa puntod niya. Alam mo bang naging inspirasyon ko ang karanasan niyo? Kaya nag-asawa ako? At maligaya ako. Kaya hindi ako nagsisisi sa aking ginawa. Mabuti naman, Elmer. Masaya ako't nagkasundo kayong muli ng nobya mo. Ha? Magpapakasal na kayo? At kukunin niyo kung ninong? O sige. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ang kasal, ha?
Ay, Esmeralda. Member, kapisanan ng mga Hindi man umabot sa dulo ang pagmamahalan natin. Dahil kahit wala ka na, naging inspirasyon sa iba ang ating pag-ibig.